So thank you Lord sa pagsustiren niya gid sa aton nga kusog kada isa kag sa subong adlaw sa mayong panahon sa pagsabat sa aton nga pangamuyo kay kadamo kita sang obra. So thank you Jesus. Kag it's the second day of August, first Sunday. So siling nila tigpuraot pero it is our chance nga ma-prove ta naman si Jesus. Nga ma-glorify ta naman si Jesus sa aton nga kabuhi. Because God is able. Amen? So thank you Jesus for being so faithful sa amon nga kabuhi and sa Sininga Church. May mga season sa aton nga kabuhi bilang Kristiyano nga hindi kita kaintindi sa ginaobra sang Dios sa aton kabuhi. Actually, hindi lang kita ang wala na kaintindi sa Dios. Siya man kung kaysa hindi man siya kaintindi sa aton. Kaya ginaliwat-liwat instruction. Hindi man siya kaintindi nga aga-amo man kita gyapon. So, gaintindihan na lang kita actually. Kag mas grabe ang pag-intindi sa Diyos sa aton. So, kung kaysa hindi kita kaintindi, pero kapadayon lang kita gyapon. Kay kabalo kita nga ang Diyos ya may word of honor. Kapadayon lang kita gyapon balik-balik sa church. Kapadayon lang kita gyapon simba. Kapadayon lang kita gyapon alagad sa iya. Bisan kisa daw kabudlay sa aton nga sitwasyon, pero ginapili ta gyapon obrahon ang husto. Naga-submit kita gyapon sa Word of God. Naga-obey kita gyapon bisan hindi convenient, bisan hindi hapos. Nagapangamuyo kita gyapon bisan wala dayon ginasabat sang Dios. Nagasalig kita gyapon sa iya because we know that He is faithful. Amen? Many times ang aton nga journey upod sa Dios daw kaangay ni nga nagalakat kita sa dulom. Ang makita ta lang kung ano lang ang ara sa tubang naton. Hindi ta makita kung ano ang saunhan. Hindi ta makita ang mga obstacles, ang mga bato nga pwede naton masandaran. Hindi ta makita ang kabuuan gid sang bilog nga journey kung asta san ogid hindi nga panglakaton. Pero kapadayon kita gyapon move forward kay nagasalig kita kay Jesus kay hindi lang siya kabalo sang dalan, siya mismo ang dalan. Siling sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Pero kisa bisan kabalo na kita nga Jesus is the way. May mga moments kidyapon sa aton kabuhi nga tam-an kabudlay. Kay man ang pagsunod sa Dios hindi mo silingon nga mahapos ang tanan. Kay kung nagasapnot na gani ang aton sitwasyon, daw nagabudlay ng aton sitwasyon, dira ginatistingan sang Dios ang aton nga pagtuo. Kung hindi man matistingan ang aton pagtuo kung ginahatag niya dayon ang aton nga ginapangayo. Amen? Ang test sang aton nga faith ara sa time nga hindi na kita kaintindi. When everything seems to fall apart. When nothing makes sense. So, masalig bala kita gyapon sa Dios. So, muna yung aton istoryahan sa subong nga aga. Abrihan naton ang aton nga Bible sa Habakkuk chapter 3 verses 17 to 19. Habakkuk 3:17 to 19. Tunantang kabuhi ni Prophet Habakkuk kung paano siya nagsalig sa Diyos bisan hindi siya kaintindi sa iyang sitwasyon. So shall we all stand as we read the Word of God? Habakkuk chapter 3
verses 17 to 19. Okay, ayan na. So, let's read verse 17. Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord, and I will joy in the God of my salvation. The Lord God is my strength, and he will make my feet like hinds' feet, and he will make me to walk upon mine high places, the chief singer on my stringed instruments. So let's pray. Lord Jesus, we thank you, Lord, for this wonderful day. Thank you, Lord, sa mayong panahon. And thank you, Lord, for all the blessings you've given us. We pray, Lord, sa subong adlaw nga updan mo kami sa sining pulong. Anoint me, Lord, as I preach your word, and bless everyone nga nagapamati sa sining pulong. Open our hearts and pabaskuga pagid ang amon nga pagtuo sa imo, and pabaskuga ang tanan nga kakaluyahan sa sining aga paagi sa sining nga mensahe. We give you all the glory and honor and praise. In Jesus' name we pray. Amen. So please take your seats. This morning, the title of our message is Faith When Nothing Makes Sense. So faith is easy when life is good. Faith is easy kung nasabat ang aton nga mga pangamuyo. Faith is easy kung nagaawas-awas ang aton nga blessings. Gusto? Pero makasalig bala kita gyapon sa Dios kung hindi na kita kaintindi sa aton sitwasyon. When nothing makes sense, maka-worship pa bala kita gyapon, makaambal pa bala kita gyapon, praise the Lord. Kung ang sabat sa imo nga pangamuyo is no. Sang year 1873, may isa ka tao, ang pangalan niya si Horatio Spafford. So isa ni siya kasikat nga lawyer kag businessman sa real estate. Well-off mangranon. He was also a faithful believer. Grabe ang pagpalangga niya sa Diyos. So isa siya ka maayong nga tao. Mayara siya isa ka asawa kag 5 ka kabataan na sa picture. Ang sa diri nga box, amo sang original niya gid nga picture. Daan na ni. So isa ka lalaki kag 4 ka babae nga bata. So maayo ang kabuhi nila kay maayo ang negosyo ni Horatio. Galing sang 1817 nag-abot ang bagyo sang ilang nga kabuhi kag sunod-sunod ang bagyo sang ilang nga kabuhi. Ang ilang nga bata nga lalaki, ang ila only son, napatay sa masakit nga ginatawag scarlet fever when he was only 4 years old. Samtang nag-grieve sila sa pagkamatay sang ila bata nga lalaki, shortly after that, may natabo nga dako-dako nga sunog sa Chicago. Ang ginatawag the Great Chicago Fire sa 1871. So basically nasunog ang halos tanan niyang real estate properties. So imagine after pila ka years nga hard work, nadula in a matter of hours. Naging abo ang iyang pinangabudlayan. Kag wala pa da nag-end ang iya pagtilaw.
Since napatsyan siya kag naguba ang iyang nga negosyo, nag-decide siya karon nga magkadto sila sa Europe para makapawayway. So ginpauna niya ang iyang asawa kag apat ka kabataan, apat na lang nabilin, apat ka babae. Samtang siya may ginaasikaso pa sa Chicago. Kag plano niya nga masunod na lang dito sa Europe. Pero several days later, nakabaton siya sang telegram sa iyang asawa. Kaya at that time, wala pa sang telepono, wala pa sang chat, wala pa sang messenger, wala pa sang text. So ang telegram, sino nakabalo pa sang telegram sa mga bagong tubo? Ang telegram subong niya online. Ang telegram yang original sang 1800s daw text man ni siya. Pero ang kada word may bayad. Kada word may presyo, amo na kamahal. Subong niya ma-chat ka lang kay. Oh. Ang sugpon lain naman nga chat. So amo na kamahal at that time magpadala sang message, especially long distance. That's why, as much as possible, mag-send ka sa telegram, lipot lang ginakatama ang ilang message. So, isa kadlaw nakabaton si Horatio sa telegram sa iyang asawa, kag duwa lang ka words ang nakasulat. Saved alone. So, ano ay hana natabo? Ano bot silingon? Siya lang isa nakasurvive kay nalunod ang barko nga ginasakyan sa iya pamilya. Nakabunggo sa isa pagid ka vessel sa Atlantic Ocean. So ang apat niya kakabataan nga babae, ubos tanan na lumos. So may imagine naton ang iya balatsagon sa nabatian niya ang balita. Hindi, wala siya may istorya, telegram, 2 words lang ang nabaton niya nga balita. Hindi man siya makapamangkot, ano natabo. Nadumduman ta ang balita to sa kay Rene Baterbonia, ginbalitaan na lang yan nanay, nga napatay ang bata. Ari apat ya kakabataan. Kag hindi pa siya kay Surya, kay telegrama lang. So later, sa nagsakay na siya sa barko para tabuon ang iyang asawa, ginpabalo siya sa kapitan sa barko nga malabay man sila dito sa lugar kung diin nalunod ang iyang mga kabataan. Kag samtang ginatulok niya ang dagat, imbes nga mangakig siya sa Dios, imbes nga mamangkot siya nga Lord, ano ni? Lord nga sa iya nga kasubo, nagsulat siya sang isa ka Christian song nga sa subong gina-consider na one of the greatest hymns ever written. So, babati ko lang sa inyo ang first stanza. In-cut ko lang na siya. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever I love, thou hast taught me to say. Okay, next. So, ang lyrics niya, when peace like a river
attendeth my way. When sorrows like sea billows roll. But silingon, sa kabuhi mayara kita sang peace or kalinong. Kag mayara man mga sufferings, mga kabudlayan, kag sorrows o kon kasubo. Magambal kita, sea billows, dalagko nga balod. Kasunod-sunod. Whatever my lot, kung ano man ang aton nga mga sirkumstansya, ano man ang aton nga mga sitwasyon, kung ano man ang ginalaw sang Dios nga matabo sa aton nga kabuhi. In other words, no matter what happens, Thou hast taught me to say, it is well. It is well with my soul. So, it is well doesn't mean okay ka lang. It doesn't mean wala ka nasakitan or wala ka nasubuan. It means you are broken, but your faith remains. Buka ka, pero kasalig kagyapon sa Diyos. Hindi ka kaintindi sa imong sitwasyon, but you know that God is still good. So, grabe nga balatsagon sa tao. No, paano ang isa ka tao na dula sa iya ang tanan? Pinaka-miserable nga sitwasyon sa tao. Pero maka-worship siya gyapon sa Diyos. Makasalig siya gyapon sa Diyos. Doara na sa iya tanan nga kadimalasan, pero maka-worship siya gyapon sa Diyos. Kagamo na ang klase sa pagtuo nga may ara man si Habakuk. So, sino bala ni si Habakuk? No, kilalanon tanay si Habakuk, kay kung wala kita kabalo sa iyang sitwasyon, hindi ta maintindihan kung ano ni kadalom or ka-powerful sa ginhambal niya sa aton nga text kay gina sa verse 18. Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. So kung tunaan mo ang background ni Habakuk sa Bible, tatlo lang ni ka-chapter sa Habakuk, kadyutay lang gid sa information nga mabasa mo parte sa iya. So wala da nabutang kung sino ang parents niya, kung anong iyang obra, aside from being a prophet. Kag kung pila edad niya, wala da nakasulat. Pero ang mabasahan talang da, nga nabuhi siya during one of the darkest periods in the history of Judah. So, grabe ka makasasala sang katawhan sang Judah. Grabe ang violence kag corruption. Ang mga tao wala na respeto sa pulong sang Dios. Kung sino pa to ang mga matarong, sila pa to ya ang gaka-oppress or sila pa to ang ginapakalain. Kag kung sino man ang mga malaot, sila pa to ang seemingly daw gakaayuhan. So, muto ang sitwasyon sa time ni Habakuk. Nakita niya ang tanan nga injustice, ang tanan nga pang-abuso, ang tanan nga pagpakasala sang tao. Kag parehas sa aton, may mga questions man siya sa Diyos. In fact, kung basaon mo da ang bilog nga chapter 1, gina-question ni Habakuk ang Diyos. Nga, Lord, hasta san o ko bala makry out sa imo? Hasta san o mo ko pabungol-bungulan nga daw wala kaga pamati? Nga ginapasugtan mo nga magpadayon ang kalainan. Nga kung sino pa ang mga malain, sila pa yang kakayuhan. So, di ba, kung aga question man kita sa Diyos, no? Lord, nga aga katabo man ni sa akon man. Dugay na ako ga pangamuyo, dugay naman ko faithful sa imo, ga try man ko nga maghatag sang best ko. Nga daw kabudlay man ni gyapon sang akon kabuhi. Daw mayo pa to ang mga wala nag-aalagad, nag-ayuhan ba? Nag-alabrod, nag-ayuhan.
So kisa kung ang tao gakabudlayan sa ila sitwasyon, gauntat sila pangamuyo. Gauntat sila alagad sa Dios. Pero kung latawon ta si Habakuk, wala siya naguntat istorya sa Dios. All the more nga nagdangop siya sa Dios. Kay kabalo siya nga ang Dios lang ang may sabat sang tanan niya nga pamangkot. So amo na ang faith when nothing makes sense. Hindi ka kaintindi pero gatuo kagyapon. So ginsabat sang Dios si Habakuk sa iyang mga question sa Dios. Pero hindi according sa iya nga gina-expect nga sabat. Basta ang balang sang Dios sa iya, I'm working on it. Basta gina-process ko na nang imo request, Habakuk. Don't worry. So ginsabat siya sang Dios pero daw hindi niya maintindihan. Ga-expect si Habakuk nga kakson sang Dios ang wickedness sa Juda. Pero ano ang ginobra sang Dios? May gingamit ang Dios nga nasyon nga mas wicked pagid sa Juda, ang Chaldeans or Babylonians, para disiplinahon ang Juda. So muna iya maggiyo ang Dios, muna siya magubra sa aton kabuhi. So hindi niya na iya kinanglan nga i-explain sa aton ang tanan-tanan. Kaya kung ipabalo niya sa aton ang tanan, then hindi na ina pagtuo. Siling sa 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. Now, kung sa chapter 1 sang Habakuk, gina-question ni Habakuk ang Diyos, paglabot sa chapter 3, naglain na ang tono ni Habakuk. Wala na siya gareklamo. Instead, nagapangamuyo na siya. Kag kung latawon ta, wala gin bag-o sang Diyos ang ila sitwasyon. Wala niya gin kakas ang manug-abot nga judgment. Wala nag-improve or wala nagmayo ang ila pangabuhi. Pero ano ang nagbag-o or sino ang nagbag-o? Si Habakuk. Ang balatyagon ni Habakuk. No, kisa ginaliwat sa Diyos sa aton sitwasyon, pero kisa ang ginaliwat niya kita. Ang ginabag-o niya kita. No, ang aton nga tagipusoon. And that is the greatest miracle. Kung mayara kita tagipusoon nga magsaligid sa Dios bisan hindi kita kay chindi. So basahon taliwat ang 17, Habakuk 3:17. Although the fig tree shall not blossom, bisan pa hindi mamunga ang fig tree. Silingon, wala harvest. No harvest meaning wala pagkaon. Neither shall fruit be in the vines. So ang grapes at that time, importante. Pagkaon nila sa adlaw-adlaw, kag ginagamit man siya sa mga celebration. The labor of the olive shall fail. Ang olive oil at that time, tamaan man ka-importante sa pagluto, sa medicine, and fuel sa ilang mga lampara. And the fields shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Bisan pa ang tanan nga kasapatan, magkalaubos, ang tanan nga mga karnero, kag mga baka, magkalaubos. So kung latawon naton daw halos tanan gin-mention ni Habakuk. Ang ila mga pananom, mga kasapatan, ang ila pagkaon, ang ila palangabuyan, ang ila income, ang ila security. Bisan pa ang tanan mag-fail sila niya sa verse 18. After niya gin-describe ang ila malaway kag kabudlay nga sitwasyon, ang balya, yet. 3-letter word lang, yet.
Pero amo ni ang mag-change sang tanan. Sila niya, bisan daw ka-hopeless pa ni isang sitwasyon, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Bisan budlay, mga lipay ko gyapon sa Diyos. Bisan damo problema, bisan puraot, bisan heartbroken pa ako, mga lipay ko gyapon sa Diyos. Bisan mag-fail pa ang mga plano na akon, bisan hindi ko kaintindi sa Diyos kung ano ang plano niya sa kabuhi ko, I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Amo na ang pagtuo, mga kauturan. Faith when nothing makes sense. O kahapos magdayaw sa Diyos after naton ma-receive ang blessings. Kahapos magdayaw after kita pakitaan sa mga miracles, healing, kung ano pang ginapangayo naton nga ihatag sa aton. Kahapos magpasalamat, kahapos magsimba sa Diyos. Pero mas dalom niya ang pagtuo kung gapasalamat kagyapon sa iya, naga-worship kagyapon sa iya, bisan wala mo pa nabaton ang imo ginapangayo. Gadayaw kagyapon sa Diyos, bisan wala niya pa nasabat ang imo nga pangamuyo. Ga-rejoice ka, gapasalamat ka. So that kind of faith, mga kauturan. Siling niya, I will rejoice in the Lord. Sa diin siya, mga lipay, in the Lord, sa Ginoo. O kadamo sa mga tao, including sa aton, na namian kita sang blessings sang Diyos. No? Sino man bindi? But how about God Himself? Palangga ta siya bala mismo. Hindi lang ang blessings nga ginahatag niya sa aton. Hindi lang ang mga benepisyo nga ginahatag niya sa aton. How about Him? Kis ginaalaw sang Diyos nga madula ini nga mga gifts nga ginahatag niya sa aton. Hindi tungod kay akig siya sa aton, but because He wants to remind us that He alone is enough. Kung madumduman ta si Job, sa isa lang kaadlaw na dula sa iya ang iya manggad, ang iya mga servants, ang iya mga kabataan, and then later on ang iya nga health. Yet, ano hambal niya sa Job 1:21? The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. So, ano nga klase sang pagtuo, no? Nga mabless mo pagyapon ang pangalan sang Diyos pagkatapos madula sa imong tanan. So, mga kauturan, kung subong gin-bless ka sang Diyos, dayawa siya. Pero magabot ang time nga madula ang tanan nga blessing sa imo kabuhi. Dayawa siya gyapon. Kung imo plano hindi matabo, dayawa siya gyapon. Sila ni Jesus sa John 6:2, and a great multitude followed him because they saw his miracles, which he did on them that were diseased. Kadamo sang tao nga nagasunod kay Jesus nga tungod sang iyang mga miracles, tungod ga panghatag siya sang tinapay, tungod ga pangayo siya sa mga balatian. Pero sa nagbudlay na ang iyang mga teachings kadamo sa mga disciples ang nagtalikod sa iya. To John 6 verse 66, from that time many of his disciples went back and walked no more with him. Then said Jesus unto the 12, will you also go away?
Ginpamangkot niya ang iya 12 ka disciples, te, kamuya, malakat man kamo? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Wala siya nagambal, Lord, maupod ko kay kaintindi ko sa imo nga plano. Ambal niya, Lord, wala na ko iban nga pwede pakadtuan. Thou hast the words of eternal life. So mga kauturan, nga abala nag-aalagad kita sa Diyos? Is it only because life is good? Is it only because ginabless niya ka? Or naglabot na kita sa point nga bisan hindi kita kaintindi, maupod tagyapon kay Jesus. So, kadto kita sa last verse ng aton nga text. Habakkuk 3:19. The Lord God is my strength, and He will make my feet like hinds' feet. He will make me to walk upon mine high places, to the chief singer on my stringed instruments. Siling niya, the Lord God is my strength. So, kaysa mag-pray kita sa Diyos, Lord, kaksan ni biyang mga trial sa akong kabuhi, kaksan ni tanan nga nagkapabudlay sa akong sitwasyon. Pahapusang akong kabuhi, Lord. Pero ano sabat sa Diyos kung kisa, or most of the time? No. Hindi ko na pagkakson, but I will strengthen you. Pabaskugon ta ka, pabakuron ta ka para masarangan mo ang ina nga sitwasyon. Kisa wala sang Diyos ginabag-o ang aton nga sitwasyon. Kisa kita ang ginabag-o sang Diyos. Amen? He will make my feet like hinds' feet. So ano ang hind? A hind is a female deer. An old word na siya. Diba? Doe, a deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun. Kanta na. So a hind is a female deer. Nakakita na ka mo mountain deer sa mga National Geographic. No? Ma-amaze ka nga ang cliff bala para sila sa bangin, pero makadlagan-dagan lang sila. As if wala sila fear of heights o wala sila kulbaan sa danger nga mahulog sila. So muna ang mountain deer. Very confident sila nga hindi sila mahulog. Kaya nga gin-create sila sang Diyos, gin-create sang Diyos sang ilang atiil para dira. So, kita niyo na wala sang Diyos gin-kakas ang mountain para sa ila. Para pahapuson ang ilang pagsinalayo, para hindi sila maano. Instead, ginano sang Diyos, gin-equip sila sang Diyos para sa sina nga sitwasyon, para sa sina nga lugar. No, hindi bala ka na may isang Diyos, no? Hindi all the time nga magbag-o ang aton nga sitwasyon pabor sa aton. But He will make sure nga masarangan naton ang ina nga sitwasyon. Because He is faithful. Amen? Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. So in other words, although wala bunga ang fig tree, although wala na sa mga grapes, wala na sa olives, although wala na sa mga sapat, mga karnero, kung mga baka,
Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. So ano yang aton nga although? Siling dira sa 17, no? Although. So perhaps ang mga handom ta nga mga hindi malabot, ang mga negosyo naton or career nga daw hindi klaro, ang mga kabudlayan naton sa kabuhi, ang mga struggles naton, ang mga heartaches naton, despite sa aton pagiging matutom. Lain man na yung mga struggles naton kung hindi ka matutom, lain man na. Or maybe ang mga prayers naton nga hindi kinasabat sa Diyos, so wala pa kinasabat hasta subong. So kung ano man ang aton nga although, ang importante ang yet. Although budlay ang aton sitwasyon, although kakasakitan kita, yet masalig kita gyapon sa Diyos. Although hindi kita kaintindi sa iya, yet mapadayon tagyapon pangamuyo, mapadayon kita gyapon depende sa Diyos. Although wala ka kabalo sa iya plano sa imo kabuhi, yet mapadayon gyapon alagad sa iya. Kaya muna ang pagtuo, mga kauturan. Faith is believing that whatever God does, He is still good. Amen? So, mga kauturan, let us rejoice in the Lord. Let us rejoice in the God of our salvation because He is good. Amen? So, let's all stand and worship Jesus. God bless everyone.